the district of Sampaloc, Manila, a church houses the beloved image of Our Lady of Loreto. She is depicted as a mother holding her child Jesus atop a replica of the Holy House of Nazareth, now in Loreto, Italy. In 1613, the Order of Friars Minor, through Father Blas de la Madrid de Dios, brought with them an ivory image of the Madonna under the title Our Lady of Loreto, which was enshrined in the Church of Sampaloc and established the parochial community. The image of the church have been witnesses to the history of Sampaloc and of the nation as well. In 1620, together with 8 other companions, Madre Jeronima de la Asuncion, the first to establish a community of the Poor Clares in the Philippines, had their first house in the Vera Ranch of Sampaloc, Manila, and the church was a witness to the pioneer stage of the Poor Clares in the Philippines. From 1692 to 1808, in the complex of the parish, once functioned one of the best printing presses of Manila. On the night of January 20, 1872, about 200 Filipino soldiers and workers in the Cavite Arsenal rose in mutiny under the leadership of a certain La Madrid. Unfortunately, the suburb of Sampaloc in Manila celebrated its fiesta that night with a brilliant display of fireworks. Thinking that the fireworks had been set off by the Manila troops, the Cavite plotters rose in arms. They killed their Spanish officers and took control of the arsenal. The first church underwent 2 reconstructions, in 1640 due to a Chinese revolt and in 1666 due to an earthquake and the growing community. The 1880 earthquake caused damage to the steeple, which was rebuilt later. In 1899, the administration of the Sampaloc parish was transferred to the Archdiocese of Manila. After the Battle of Manila in 1945, the original church was destroyed and the temporary wood and bamboo structure was built. The present church was completed on November 22, 1958 and was dedicated to Our Lady of Loreto. It was further adorned with bronze sculpture by Ed Castrillo in 1975 and mural of the Stations of the Cross painted by Simon Saulog, a renowned Filipino painter. Her canonical feast is celebrated by the Universal Church every December 10, and in the district of Sampaloc, the Sunday following December 10 is her town fiesta. On December 15, 1951, the church began the celebration of the Feast of Our Lady of Loreto as patroness of aviation, which is also given a highlight every March 25, Solemnity of the Annunciation, and the Sunday before December 10 as the Aviator's Day. Every second Sunday of Easter, the district of Sampaloc celebrates the Feast of Our Lady of Loreto as patroness against fire, and every 1st of May, the Church of Sampaloc celebrates the commemoration of the anniversary of the enshrinement of the image in the church. Her church in Sampaloc, being the only shrine and parish dedicated to Our Lady of Loreto in the Philippines, is a home to many devotees and faithful asking her intercession. She was given the title of the patroness and protection of our homes against fire and calamities due to many recorded miracles regarding the deliverance of one's home from such incident. With the proximity and the location of the church to the University Belt of Manila and dormitories, she is flocked by students and educators asking for her intercession, especially in their studies and academic pursuit. Hence, she was called the mother and teacher of students. As Our Lady of Loreto is declared patroness of aviators, she is also regarded as patron and intercessor of those in aviation and those who travel on airways. With the location of the church in the midst of many bus stations and transportation firms that go to different ends of the Philippines, many travelers go to her shrine asking for Our Lady's intercession for safe travel. And in the year 2023, with a city resolution from the Manila City Council, she was declared as the patroness of the whole district of Sampaloc, Manila, and was made strong through an ecclesiastical decree of the Archbishop of Manila. Devotional and pious activities in honor of Our Lady of Loreto regularly takes place inside and outside her shrine. Saturday being her devotion day, novenas, prayers are being offered before the Mass. On the 10th of every month,
A special day in her honor, devotional activities and pagmamanto takes place, in which the Cape of the Virgin is put over the faithful. Every first Saturday of each month, a procession takes place in honor of Our Lady of Loreto, and Mass is celebrated in a chosen area of the parish. And in the previous years, through the activity Dalaw Loreto, the Vicaria image of the Our Lady of Loreto was able to visit many provinces in the Philippines in Luzon, Visayas, and Mindanao. Regular formation session, both doctrinal and social, is made available in the shrine through various programs and speakers. Every week, on Thursdays and Saturdays, a feeding program entitled Hapag ni Loring for the less fortunate, particularly those who are homeless, is regularly done. An active migrants desk is easily available for migrants who seek assistance. And in collaboration with different social action groups, the Social Services and Development Ministry also plays an active role in the community, catering people from different areas and sectors of the society, especially those coming from the urban poor sector of the community. On December 10, 2005, through His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales, Archbishop Emeritus of Manila, the church was elevated to the status of Archdiocesan Shrine. On December 1, 2023, His Eminence Jose Cardinal Advincula granted the image the honor of the coronation of an image by the mandate of the Archbishop of Manila, popularly known as Episcopal Coronation. The year 2024 is marked as well with many major recognitions from the Church. In the months of May, June, and July of 2024, the following recognition and privileges were granted to the image and shrine of Our Lady of Loreto in Sampaloc, Manila. Namely, the pontifical coronation of the 411-year-old image of Our Lady of Loreto by the authority of Pope Francis. Also, the granting of the spiritual bond of affinity of the shrine with the Papal Basilica of Santa Maria Maggiore. Both the rites of coronation and the solemn declaration of the spiritual bond of affinity took place on December 10, 2024. And lastly, through the generosity of the Pontifical Sanctuary of the Holy House of Loreto, the shrine was granted the aggregation or the twinning of the Church of Sampaloc with the church in Loreto, Italy, imparting on it the blessings and privileges of those going to the shrine in Italy to the church in Sampaloc. This was publicly declared last December 20, 2024. The Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Loreto has been a center of devotion, piety, mission, and pastoral care that continues to serve the faithful and the devotees that goes to Our Lady's shrine, particularly the poor, the weary, and those in search of solace, continuously inviting all to come home to the shrine of Our Lady of Loreto, living in it the spirituality of the home. Indeed, Loreto is the home of Mary, the home of each and every one of us. Saklolo
niyo po kami. Basbasan niyo po ang aming speaker sa kanyang ibibigay na pagninilay sa amin at naway tumimo sa bawat isa ang aming mga pagninilay at paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang ng Adbyento at ng Kapaskuhan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Birhen ng Loreto, sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ho ang lahat. Magalak sa Loreto. Sa Loreto magalak. Palakpakan po natin ang bawat isa. Pakitapik ang balikat ng katabi at pakisabi sa kanya, kapatid, I'm happy you're here. I'm happy you're alive. Salamat at dumating ka. Salamat nag-antay ka. Yan. Sige po, wag na po natin, haba pong nagsaset up ang ating para po sa gagamitin na speaker, magka-animation po muna tayo. Usual, kagaya ng ating mga nakagawian. Para magising po tayo at pagdating sa ating talk mamaya ay makikinig talaga tayo sa ating speaker. Kaya muli po, tatayo tayong lahat. Tayo po tayo. Ang steps ay nasa kanta na. Ang hindi sasayaw ay makikita si Lord Karakaraka. Sige po, Ate Hazel, pakiplay ang ating animation video. Buhay ng Kristiyano. Yan. Palakpak! Buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano. Buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Having spirit in my hands, God is keeping me alive. Spirit in my hands, God is keeping me alive. Spirit in my hands, spirit in my hands. Spirit in my hands, God is keeping me alive. Buhay ng Kristiyano! La-la-la-la-lo, la-la-la-lo, la-la-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-lo, la-la-la-lo-la-la-la. Buhay ng Kristiyano! Buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano. Buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Spirit! Spirit in my shoulder, that is keeping me alive. Spirit in my shoulder, that is keeping me alive. Spirit in my shoulder, spirit in my shoulder. Spirit in my shoulder, that is keeping me alive. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kristiyano! Buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano. Buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Spirit in my hips, God is keeping me alive. Spirit in my hips, God is keeping me alive. Spirit in my hips, spirit in my hips. Spirit in my hips, God is keeping me alive. Kumusta, ate? Kumusta, kuya? Kumusta, ate? Kumusta, kuya? Kumusta, ate? Kumusta, kuya? La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Buhay ng Buhay Kristiyano! ng Kristiyano, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano. Buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Having spirit in my feet, God is keeping me alive. Spirit in my feet, God is keeping me alive. Spirit in my feet, spirit in my feet. Spirit in my feet, God is keeping me alive. I love you, ate, I love I you. love you, kuya! Love you, ate. I love you, kuya. I love you, ate. I love you, kuya. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano, masayang
Spirit in my body, Spirit in my body, Spirit in my body that is keeping me alive. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Palakpakan natin ang bawat isa. Magalak sa Loreto! Sa Loreto, magalak! Magsupo po tayong lahat. Yan. Laman natin ang presensya ng bawat isa. At ang Adbyento po ay bukas na ng gabi. Pagsapit ng unang misa ng alas 6 dito sa ating parokya, Adbyento na. At sa Adbyento, may dumarating. Sino ang dumadating? Si Jesus. At sasalubungin natin si Jesus na may buhay at gising na mga diwa at puso. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang ating pong recollection master sa gabing ito ay isa po sa mga tagahubog ng mga nagpapari. Malaki po ang kanyang responsibilidad, lalo na sa ating simbahan, sapagkat po si Father ay isang formator. At bilang isang formator, isa po siya sa mga gumagabay sa mga nagpapari. Kaya kailangan niya ang ating mga panalangin. Siya po ngayon ay nasa San Carlos Seminary at director po ng isa sa mga department na naguhubog ng ating mga seminarista. Siya po ay pari ng Archdiocese ng Maynila. Palakpakan po natin si Father J.V. Zuniga. Batiin natin siya, magalak sa Loreto! Salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Pasensya na po at nahuli ako, no? Yung sumundo sa akin, 2 oras yung traffic bago nakarating sa San Carlos. At pabalik naman, 1 oras muli ang traffic, no? Kasi po, Friday, payday, Christmas rush, nagsisimula na, no? Kaya medyo naantala po ang pagdating, no? Sige po. Ngayong gabi, ang napili kong topic para sa ating recollection ay pinamagatang The Full Extent of the Incarnation and Pope Leo XIV's Dilexi Te. Bakit po itong dalawang temang ito? Unang-una, ang Incarnation ay malapit sa ating pagdiriwang ngayong Pasko. Dahil ginugunita natin tuwing Pasko kung paano ang ikalawang persona ng iisang Diyos ay naging karne ng ating Diyos na si Jesus ay naging katawan at dugo. Kaya incarnation. Ikalawa naman, dahil ang Dilexite ang kauna-unahang dokumento ng ating bagong Santo Papa. Sabi po nila, ang unang dokumentong ilalabas ng Santo Papa ay ang kanyang plataforma sa kanyang papacy. Kaya magandang makita ang nilalaman ng Dilexite. At ang aking pong panukala ngayong gabi ay kung mauunawaan natin ang full extent of the incarnation, mauunawaan natin ang mensahe ng Dilexite. Okay po? Sige po. Magsimula po tayo, no? Pag tinignan natin ang ating pananampalatayang Kristiyano dito sa Pilipinas, masasabing may dalawang matitingkad na bahagi at pagdiriwang. Ang unang matingkad ay ang, ano po yan? Simbang gabi. Dahil pinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Jesus. Ang pangalawang matingkad ay ang, salubong na nangyayari tuwing mahal na araw at linggo ng pagkabuhay. Kaya makikita nyo, parang may bookends ang ating pananampalatayang Kristiyano. Ang Pasko ng pagsilang ni Jesus at ang Pasko ng pagkabuhay ni Jesus.
kahit daw ang mga church servants, diyan pinakaaktibo sa mga panahong yan. At kapag hindi simbang gabi o hindi Holy Week, minsan missing in action. Totoo po ba yon? Okay. Kaya kung titingnan natin ang Christmas at Holy Week, kailan nagsisimula ang Christmas? September 1. At nagtatapos ng December 25, at least sa ating pagkakaunawa, at nakatuon tayo sa Niño Jesus. Samantala, ang ating Holy Week naman ay nagsisimula ng Linggo ng Palaspas hanggang Easter Sunday. At ang focus o imahen ay ang crucified Lord o nakapakong Kristo. Kung titingnan natin, parang kulang kung nakatuon lang tayo sa simula at sa wakas ng buhay ni Jesus. Sapagkat ang buong buhay niya ang nakapagliligtas. Hindi lang po ang krus ang nakapagliligtas. Ang kanyang buong buhay ay nakapagliligtas, kaya kailangan nating tuunan ng pansin ang kanyang buhay. At pag sinabi nating incarnation, hindi nagtatapos sa baby sa sabsaban. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay naging karne, naging tao, sa buo niyang buhay. Kaya anong nais natin gawin, no? Ngayong gabing ito? Maunawaan itong tinatawag na full extent of the incarnation of Jesus. Na hindi lang pala tungkol sa batang sanggol ang incarnation, kundi tungkol sa buo niyang buhay. Kaya naman, tayo'y lalagpas sa Christmas at sa crib at susundan natin ang buhay ng nagkatawang taong Diyos mula sa sinapupunan ni Maria hanggang sa libingan ng Kalbaryo. We will trace the life of Jesus and learn from Him. Sabi nila, meron daw tayong tendency to monophysitism. Pakiulit nga po. Louder. Monophysitism. Ang ibig sabihin niyan, pag iniisip natin si Jesus, ang naiisip lang natin ay ang kanyang pagka-Diyos. Hindi natin madalas naiisip na siya'y naging tunay na tao. Kaya nga hindi tayo dapat nakatuon lang sa one nature, which is the divine. Pagtuunan natin din ang kanyang human nature. Kaya kakwentuhan ko kayo tungkol sa taong si Jesus. At ang panukala natin ngayong gabi, kapag naunawaan natin ang buhay ng taong si Jesus, mauunawaan natin ang paanyaya ng Dilexite. Ang unang-unang kailangan yung tandaan tungkol sa nagkatawang taong Diyos, siya ay isinilang na Hudyo, nabuhay na Hudyo, at namatay na Hudyo. Okay po? Hindi Kristiyano si Jesus. Ang Kristyanismo ay magsisimula sa kanyang mga tagasunod. Kaya nga sila'y tinatawag na Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Pero ang nagkatawang tao, ang na-incarnate na Diyos, ay Hudyo. At siya'y nabuhay kailan? Noong panahong ito. Okay?
Kasi nga, mga kapatid, no? This is how we take seriously the incarnation. Kailangan mailagay natin siya sa isang panahon at sa isang lugar. Dahil inaapirma natin na tunay siyang naging tao. Tunay ba yung naging tao si Jesus? Naniniwala ba kayo doon? Kaya dapat makilala natin ang kanyang kasaysayan. So ano ba yung konteksto na sinilangan ni Jesus? Ang mga Israelita ay nasa ilalim ng mga Romano. Ibig sabihin, parang Pilipinas sa ilalim ng mga Espanyol. At alam natin kung gaano kahirap ang ganoong pamumuhay. Bukod sa emperador ng mga Romano, mayroong Jewish vassal king. Ano ibig sabihin ng vassal king? Ito ang Israel, nasa ilalim ng mga Romano, pero may hari-harian na Hudyo. At yon si Herodes. Nung isilang si Jesus, siya ang hari ng mga Hudyo. At anong pinagawa ni Herodes sa mga bagong silang na batang lalaki? Pinapatay. Dahil na-threaten siya kay Jesus. Kaya nga, nang isilang si Jesus ng mga 7 or 4, sumunod naman ang pagkamatay ni Herodes at ang paghalili ng isang anak niya, si Antipas. Nung si Jesus ay ipapako sa krus, sino ang hari na naroroon? Si Herod Antipas. Okay po? Kasabay ng paghahari ni Herod Antipas, ang high priest nung nabubuhay si Jesus ay si Caiaphas. Joseph Caiaphas. At muli sa kanyang trial, makikita natin na naroroon si Caiaphas. At sa buhay ni Jesus, habang siya'y karne sa kanyang buong buhay, papasok din si Poncio Pilato na representative ng Roman Emperor sa 1st century Palestine at mamamatay si Jesus sa taong 30 or 33. Ano pong magandang punto sa timetable na ito? You can cross-reference in other history books these personalities. At kapag na-cross-reference natin na totoo ang mga personalidad na ito, mararanasan natin na totoong-totoo rin si Jesus na taga Nazareth. Okay po? So ngayon, sana nakikita nyo, pinapalawak natin lagpas sa sabsaban ang incarnation. Dahil ito'y tungkol sa buhay ni Jesus. Kung may panahon, saan naman siya nabuhay? Ito po ang mapa ng 1st century Palestine kung saan gumalaw, isinilang, nabuhay si Jesus. Ano-ano mga parte ng mapa? No? Unang-una, ang Bethlehem. Ano nangyari sa Bethlehem? Ano po? Doon siya isinilang. Okay? Sa medyo south, malapit sa Jerusalem. Pero taga saan talaga sila? Sila'y taga Nazareth. Kaya nga siya'y tinatawag na Nazareno o Jesus na taga Nazareth. Kaya isipin nyo mga kapatid, nang maglakbay si Jose at si Maria papuntang Bethlehem para sa census, mga 1 linggong lakad.
Wala pang daan, wala pang sasakyan, malamang may hayop, pero kadalasan naglalakad lang sila. Okay po. Next, Sepphoris, na malapit sa Nazareth. Yan daw po ay sentro ng development nung panahon na yon. At kapag sentro ng development, sinong makakahanap ng trabaho sa lugar na yan? Ang mga karpintero. Okay? Kaya ayon sa mga scholar, malamang naglalakad si Jose at Jesus papunta sa Sepphoris para magtrabaho bilang karpintero. Mga 5 kilometers, mga 1-hour walk papunta at isa pa pabalik. Muli, mga kapatid, sana nagkaka-interes kayong makilala paano nabuhay ang taong si Jesus, ang nagkatawang taong si Jesus. Ang Caesarea na nasa norte ay ang seat of the Roman government. Kaya kapag mayroong Poncio Pilato, nandyan talaga ang kanyang opisina. Nagkataon lang, mayroong mahalagang piyesta sa Jerusalem, kaya nandun silang lahat nang hulihin at patayin si Jesus. Next, makikita natin ang Sea of Galilee na malapit sa Nazareth kung saan, ano nangyari? Kung saan niya tinawag ang kanyang mga mangingisdang alagad. Hindi po ba? At naririyan din ang Jerusalem kung saan matatagpuan ang templo. Kaya nga, kapag naglalakbay si Jesus at mga kasama, mga 1 linggo rin na lakad mula Nazareth, Galilea, patungong Jerusalem. At sila'y nakikituloy sa bahay-bahay habang nagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga, makikita nyo na may mga engkwentro siya sa mga Samaritano o Samaritana. Dahil ang Samaria ay nasa gitna ng Galilea at Jerusalem. Naririyan din ang Bethany. Sino nakatira sa Bethany? Betania. Lazarus? Sino pa? Marta, Maria. Ibig sabihin, kapag naglakbay sila mula Nazareth, magpapahinga muna sila sa Bethany, stopover, bago pumasok sa Jerusalem. Okay po? So yan po ang ilang detalye. Muli, inilalagay natin sa kasaysayan ang ating Panginoong Hesus dahil yan ang kahulugan ng incarnation. Sana nagkakaroon siya ng laman, ng buto, ng dugo, ng muka dahil yon ang misteryo ng incarnation. Ano pang mga nasa liksik nila tungkol kay Jesus? Ang pangalan daw niya ay Yesu or Jehoshua or Joshua. Meron ba ditong Joshua ang pangalan? Wala. So yan ang pangalan niya, ang tawag sa kanya ng mga tao. Yesu, Jehoshua, na ang ibig sabihin ay Yahweh saves. Gaya ng ibang mga bata, ang tawag niya kay Jose ay Aba, at ang tawag niya kay Maria ay Ima. No? Parang nanay at tatay. Muli, isipin nyo si Jesus, ganitong edad ng sakrista natin, at tinatawag si Jose na Aba at si Maria na Ima.
He's an only child with no biological siblings. Siguro tatanungin nyo, bakit po meron sa Ebanghelyo na sinasabi, meron siyang mga kapatid na babae at lalaki? Ayon po sa mga mananaliksik, yun po ay kanyang mga pinsan o mga tagasunod. Ang tawag din sa kanila ay mga kapatid. Okay? Anong salita ni Jesus? Aramaic? Yung salita nila doon sa lugar nila? Pero para makabasa siya ng banal na kasulatan, marunong din siya mag-Hebrew. At para makausap niya ang ilang alagad, marunong din siyang mag-Greek. Kaya makita nyo, kahit hindi formal na nag-aral si Jesus, meron siyang angking talino dahil natutunan niya ang mga bagay na ito. He felt hunger, he ate and drank, he wept, he got angry. Muli, we are extending the incarnation beyond the crib. We are appreciating the full extent ng pagiging tao ni Jesus. Ano pa? Siya'y mula sa Galilee of the Gentiles and a backwater town. Kung maalala niyo yung mapa natin, yung Galilee ay nasa norte at napapaligiran ng mga Gentile towns. At alam naman natin kung gaano kaayaw ng mga Hudyo sa mga Hentil. Kaya nga, kung ikaw ay galing sa lugar ng mga Hentil, hindi maganda ang iyong reputasyon. Para sa mga Hudyo, parang may bahid ka kasi nakatira ka malapit sa mga Hentil. Kaya isipin nyo, kahit yung pinanggalingan ni Jesus was a factor for his rejection. At yung Nazareth ay isang probinsya. Isipin mo, pag pumupunta siyang Jerusalem, ang sentro. Siguro sinasabi ng mga Saduseo, ng mga high priest, sino ba yan? Can anything good come from Nazareth? So makikita at mararamdaman na natin na medyo may mababang pagtingin sa kanya. Isa siya sa mga ama-arets, a pejorative term for rude and ignorant people from the countryside. Isang promdi at may mababang pagtingin muli ang mga taga-sentro. He is an insignificant Galilean without Roman citizenship, member of a subjugated people. So matapos ng general information about the time and the place of Jesus' incarnation, pasukin nyo naman ang kanyang konteksto. Kung gaano kahirap at kalupit ng kanyang kinabuhayang konteksto. Ito galing sa Dilexite. Nagpupunto sa kahirapan ng banal na mag-anak. Minsan kasi pag tiningnan natin yung banal na mag-anak, lalo na kapag mayroong Belen na magandang suot, para bang napakaalwat ng kanilang pamumuhay. Pero dito sa inyong altar, maganda na napakasimple at nagtatrabaho ang mag-ama bilang karpintero. So unang tanda ng kahirapan, he was laid in a manger. Walang tumanggap sa kanya na bahay panuluyan. Nang pinapapatay ni Herodes ang mga bagong silang na bata, naging refugee ang ating Panginoong Yesus at ang banal na mag-anak. Alam niyo ba yung buhay ng refugee? Yung kailangang tumakas
mula sa lugar ng giyera at nadidisplace at hindi alam kung anong pagkukuhanan ng pamumuhay. Ganon ang karanasan nila nang lumikas sa Ehipto. Nung presentation in the temple, ang inalay ng magulang niya ay turtle doves or pigeons. Yon ang inaalay ng mahihirap. Okay? Nung panahon na yon. Siya ay karpintero gaya ni San Jose, at ang karpintero noon ay arawan ang sweldo. Ano po ibig sabihin ng arawan ang sweldo? Ha? No work, no pay. Kung walang kukuha sa kanila, wala silang kita. Kaya naalala niyo yung talinhaga nung mga naghihintay na manggagawa sa plaza? Yung merong kumuha ng 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, 3 p.m., 5 p.m., naalala niyo yon? Kaya yon ang halimbawa ni Jesus dahil malamang alam niya ang ibig sabihin na maghintay sa plaza para magkaroon ng gawa o trabaho. Ano pang malalaman natin tungkol kay Jesus? Hindi ba may eksena that they were gathering grain? Ang mga mahihirap lang daw ang gumagawa noon. Si Jesus at ang kanyang mga disipulo. At sa kanya mismo sinabi, the Son of Man has nowhere to lay his head, and he died as an outcast, led out of Jerusalem to be crucified. Okay? Sige po, no? Muli, ang ating layunin is to stretch the incarnation to its full extent. Kaya pinapaunawa ko sa inyo ang malamang na naging buhay ng ating Panginoong Hesus. Ngayon tingnan natin ang mga katotohanan sa kanyang lipunan na kanyang tutugunan. At ito yung basihan natin ng pagtatalakay ng Dilexite ni Pope Leo XIV. Dahil doon makikita natin ang tawag na tugunan ang mga katotohanan ng buhay. Unang katotohanan ay maraming mahirap nung panahon ni Jesus at isa siya sa mahihirap. Dahil sila'y nasa ilalim ng mga Romano, tinuring ng mga Romano na ari-arian nila lahat ng kanilang nasa sakop. Kaya inisip nila may karapatan silang magbuwis at napakaraming buwis. Merong per capita tax. Lahat ng adult heads ay may tax. Merong tax para ikaw ay makapangisda. Merong tax para ikaw ay makapagtanim. Meron kang binabayad sa katiwala ng lupang sinasaka mo. At meron pang temple tax. At dahil sa daming bayarin na yan, maraming nababaon sa utang. At binibenta ang kanilang lupa at nagiging mga pulubi. Pero bahagi ng katotohanan ng panahon nila, may kakaunting mayaman. No? Di ba sounds familiar? May nagsoli kanina, 110 million in cash. Naisip niyo ba yun? Sa nakatago, yung 110 million ng isang DPWH director. Anyway, makikita natin yung mga rich na yan sa mga turo ni Jesus. Hindi ba may mga talinhaga siya? A rich
landowner. Pinagkatiwalaan ng mga talento. Okay? Kaya po lahat yung mga turo ni Jesus, hindi po yan from imagination lang. Yan ay mula sa kanyang nakikita at nararanasan. Kaya nakapaghahatid ng aral. So yan po ang first reality. Napakaraming mahirap, kakaunti ang mayayaman. At yung mayayaman nakatira pa doon sa mga industrialized zones gaya ng Sepphoris. May mga magagarang bahay at hindi kapiling na mga nagtatrabahong mahihirap. Ano yung pangalawang katotohanan na nasaksihan ni Jesus? Na merong abusive conquerors and leaders. Gaya na sabi ko, pareho pero iba ang karanasan ng Pilipinas sa ilalim ng mananakop na banyaga. At ganun din, maraming pagpapahirap ang ginawa ng mga Romano. Bukod sa taxes, meron din silang ibang mga regulasyon, meron ding mga pang-aalipin. Halimbawa, ang mga sundalong Romano, mga foot soldiers. Ano yung sabihin? Sundalong naglalakad. At para makabuhat nila ang kanilang mabibigat na dalahin, pwede silang mag-conscript ng Hudyo para buhatin iyon. Kanina, binanggit ko ang pangalan ni Herodes. Kung napanood niyo yun yung Netflix film na Mary, makikita niyo doon kung paano itong Hudyong hari ay naging malupit din kahit sa kanyang sariling mga kapamilya. So yan ang ikalawang nasaksihan ni Jesus na kumikitil sa kaganapan ng buhay ng kanyang mga kababayan. Hindi lang kahirapan, kundi pandidiin mula sa mga nasa kapangyarihan. Pangatlong katotohanan na kanyang nasaksihan ay yung mga cultural norms. Noong panahon nila, it was a very patriarchal society. Ang mga lalaki ang tanging kinikilala. Ang mga babae at mga bata ay hindi kasing halaga ng mga lalaki. Okay? Kahit yung kultura ni Jesus, natunton niya, nakita niya merong kumikitil sa kaganapan ng buhay. Kaya nga, yung mga babae noon, nasa bahay lang dapat, gawaing bahay lang. Hindi pwedeng makipag-usap sa ibang lalaki. Kung lalabas sila, papunta lang sa sinagoga at merong separate section ang mga babae. Ang mga bata naman ganun din. Kaya naalala nyo yung isang multiplication of the loaves and fish? Sabi doon, napakain ng 5,000, hindi pa bilang ang mga babae at bata. Dahil hindi binibilang ang mga babae at bata. Isa pang bahagi ng kanilang kultura ay ang mababang pagtingin sa mga hentil at sa mga Samaritano. Dahil para sa kanila, we are the chosen people of God. Kaya kayong mga pagano na mayroong ibang Diyos, mas mababa kayo sa amin. Kayong mga Samaritano na nahaluan ng mga pagano sa inyong lahi, mas mababa kayo sa amin. Okay? Nasusundan niyo pa ba ako? Hello? Sana po maging interested tayo dahil ito ang ating Panginoong Jesus.
At sana mas nagiging totoo siya sa inyo sa pamamagitan ng kwento ng ating mga eksperto. Huling katotohanan na kanyang nasaksihan ay ang religious laws, kung saan napakahigpit ng mga leader ng relihiyon pagdating sa mga kautusan, sa Sabbath, sa kalinisan, at sa pag-iwas sa mga makasalanan. So yung apat na yan, matatawag nating domination forces. Naranasan ni Jesus first hand na may mga katotohanan sa socio-economic, political, cultural at religious spheres na nagpapahirap sa mga tao. Kaya naman anong ginawa ni Jesus? Ang ginawa niya ay ipahayag ang mabuting balita para sa may hirap, para sa mga pinahirapan ng nasa poder, para sa mga may sakit, at para sa mga isinasantabi ng kultura at relihiyon. Ngaya, tingnan natin ngayon ang ginawa ng incarnated Jesus. Nandito pa rin po tayo mga kapatid, no? Gusto ko yung pag-uunawa nyo sa incarnation, lagpas sa crib, lagpas sa sabsaban. As an adult, incarnated God pa rin siya. At ito ang kanyang naging tugon sa kanyang konteksto. Hindi lang siya tumanggap sa mga katotohanan sa paligid niya. Pero ang sinabi niya, ipahahayag ko ang paghahari ng Diyos sa mga sitwasyong nagahari ang kasalanan. Okay? Pag sinabing reign of God, kingdom of God, it is a situation where God is recognized and followed as king. And if God is love, then the reign of God is the reign of love. Anong pinagdiwang natin last Sunday? Ano po? Ito ang kabuluhan ng kaharian ni Jesus. Isang sitwasyon kung saan ang Diyos ang kinikilala at sinusunod na hari, at dahil ang Diyos ay pag-ibig, ito'y paghahari ng pag-ibig. Kaya nga, doon sa socio-economic, political, cultural, at religious spheres na walang pag-ibig, yan ang ipinasok ni Jesus. Paano? Siguro tatanungin nyo, paano niya ito ginawa? No? Tingnan natin ang ilang halimbawa. Okay? Isang tanong, bakit parang kontrabida ang mayayaman sa mga ebanghelyo? Bakit parang dehado ang mayayaman? Sinasabi ba ni Jesus na mahihirapan silang makapasok sa langit? Isa-isayin natin ang halimbawa. Naalala niyo ang kwento ni Lazaro at ng mayaman? Nasa pintuan ang mahirap na si Lazaro at sugatan. Ang mayaman naman ay nagpapakasasa sa kanyang buhay sa loob ng bahay. Wala man siyang ginawang mali kay Lazaro, wala rin siyang ginawang mabuti. Kaya anong naging kapalaran? Yung mayaman napunta sa impyerno, si Lazaro napunta sa langit, at wala nang magagawa pa para ma-bridge ang kanilang distance. Sa panghalimbawa, naalala niyo yung turo ni Jesus tungkol sa malaking ani, pero imbis na ipamigay yung ani,
siya ay nagpagawa ng mas maraming barns. Okay? So makita nyo, parang nega na naman ang mayayaman sa kwento ni Jesus. Parang hindi man lang naisip na mag-share. Ililagay pa sa mas maraming barns. At ang malungkot sa talinhagang yun, kung babalikan nyo, wala siyang ibang kausap, kundi ang kanyang sarili. Balikan nyo yung talinhagang yun. Sabi niya, ang dami kong ani, anong gagawin ko dito? Siya rin ang sumagot, alam ko na, magpapagawa ako ng mas maraming barns. Ibig sabihin, wala siyang ugnayan dahil puro yaman lang ang inatupag niya. Wala siyang kausap na Diyos, wala siyang kausap na kapwa-tao. Katlo, sabi ni Jesus, it would be easier for a camel to enter the kingdom of God than a rich person. So ang tanong, negatibo nga ba ang tingin ni Jesus sa mayayaman? Alam niyo po ang sabi ng mga mananaliksik. Kaya ganyan ang mga turo ni Jesus ay para gisingin ang mayayaman sa konsensya at alagaan ang napakaraming mahihirap. Kaya ganyan katalas ang mga salita ni Jesus ay para matauhan ng mayayaman na tulungan nyo ang mahihirap. And that is the reign of love. That is the reign of God. Kapag ang may kaya ay tumutulong sa mga nahihirapan. Okay, sana nagbago ang inyong pagtingin kapag nakita nyong eto palang incarnated Jesus ay may ina-address sa kanyang katotohanan at lipunan. Ano pa? Sa political sphere, hindi ba sabi niya, the leaders of the Gentiles lord it over them. Ibig sabihin, pinaparamdam talaga nila ang kanilang otoridad. Okay? But it shall not be so among you. Kausap niya ang kanyang mga alagad. Hindi pwedeng ganyan sa inyo. Babaguhin natin ang power structure so that in our paradigm, I am among you as the one who serves, and I did not come to be served, but to serve. Papasok ang imahe ni Jesus na hinuhugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Hindi ko alam kung pareho tayo karanasan, pero tuwing Monday, Thursday, lagi akong kinikilabutan pag yung kura paroko ay nag-aalis ng kasulya at naguhugas ng paa ng kanyang mga parishioners. That is the new structure of power in the kingdom of love. Kaya nga, nang sinabi ni Jesus, give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Oo, kinikilala niya ang kapangyarihan ng estado. But when you give to God what is God's, then you should give everything because everything is God's. Kaya anong tinuturo ni Jesus? Ang ating tunay na allegiance ay sa Diyos. At kapag ating paglilingkuran ang paghahari ng pag-ibig, ito dapat ang motto ng leaders ninyo. The first shall be the last, and the last will be the first. If you want to be the greatest, you have to be the servant of all. Muli, imagine ninyo ang konkretong
Jesus na sumasa katawan, tinutugunan na niya ang isang katotohanan sa kanyang lipunan. In a world where there is the reign of sin and domination, binabaliktad niya ang lohika para magkaroon ng reign of love when the leader will be the last of all, serving the least of all. Pangatlo, sa cultural realities. Okay? Kaya nga, mga kapatid, sana lumilinaw sa inyo ng ating Panginoong Hesus ay napakatapang. At kung tayo tagusunod ni Jesus, dapat tayo rin ay matapang sa pagtuligsa at pagharap sa mga katotohanang mali sa ating paligid. Paano niya naman itinaguyod ang paghahari ng Diyos sa kultura? Call no one on earth your father, you have but one Father in heaven. Muli, sinasabi niya, hindi ang mga lalaki ang pinaka-otoridad. Naririyan ang inyong Ama sa langit. So he is relativizing the power of the males. Nagkaroon siya ng women disciples na mahigpit na ipinagbabawal ng mga rabay nung panahon na yon. Ang tanging pwedeng maging disipulo ng rabay ay lalaki. Pero nang payagan ni Jesus na may babae siyang disipulo, kinokontra niya ang mga tenets ng kultura na hindi paghahari ng pag-ibig dahil dinidiscriminate ang mga babae. Even his teaching on divorce is to protect women. Dahil nung panahon na yon, basta-basta na lang hinihiwalayan ng mga lalaki ang mga asawa at kawawa ang babae. Walang magtataguyod sa kanya. Kaya nang pinanindigan ni Jesus na bawal ang divorce, it is uplifting the dignity of women. Ang mga eksena kasama ng mga bata, let the children come to me, do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Hindi ba? Maraming eksena na kanyang ginagawang halimbawa ang mga bata. Parang sinasabi niya sa kultura na hindi nagpapahalaga sa bata, tingnan nyo ang mga bata. Pahalagahan nyo ang mga bata. Sila magtuturo ng daan patungo sa langit. Panghuli, sabi natin, hindi ba galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano? Kasi sila ay nakipag-mixed marriage sa mga Hentil. Tapos bigla-bigla gagawa ng talinhaga si Jesus na ang bida ay ang Good Samaritan. Kunyari, Hudyo kayong lahat. Galit kayo sa Samaritano. Tapos si Jesus ay magtuturo na ang bida ay Samaritano. Anong mararamdaman niyo? Magugulat? Baka maiinis? Magagalit? Pero ano yung pakay ni Jesus? Ang isa sa mga pakay niya ay iparamdam sa mga kampanteng Hudyo na may dignidad din ang Samaritano. At hindi nyo dapat tingnan ng mas mababa. Siya'y nakipag-ugnayan din sa mga Hentil, mga pagano, mga hindi naniniwala sa Diyos. At sinasabi sa kultura ng kanyang panahon, tigilan na natin ang reign of sin. Let us love the women and children. Let us love the Samaritans and the pagans. Huwag na tayong maghiwa-hiwalay. Panghuling kategorya,
Sa relihiyon, anong ginawa ng ating incarnated Jesus? Siya ay lumapit sa marurumi. Siya ay kumain kasama ng mga makasalanan. Itinaguyod niya ang spirit of the law, not the letter of the law. Sinabi niya that Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. In essence, inaayos niya ang pagpapahalaga ng relihiyon nung panahon na yon. Dahil sa kanilang practice ay parang walang pag-ibig. Puro paghatol at pagkondena. Pero sa kanyang turo at halimbawa, sabi niya, mahalin natin ang may sakit, ang makasalanan, ang marumi, at iba pa at iba pa. Patapos na po tayo sa first part. Nag-dinner ba kayo? Pareho po tayo, no? Kaya isipin nyo, yung matabang pare, hindi pa nagdi-dinner, no? So magtitiis tayo lahat, okay? In summary, ano yung ginawa ng fully incarnated Jesus in response to his context? He comforted the afflicted and afflicted the comfortable. Kaya nga, paano siya tinanggap? Para sa mga afflicted, tinanggap siya ng positibo. Kasi good news ang dating sa kanila. Pero para sa mga comfortable that he afflicted, nagalit sila sa kanya. Kaya nga kung tatanungin kayo, bakit pinako sa krus si Jesus? Anong sagot? Para iligtas tayo sa kasalanan. Tama. But historically speaking, kaya siya ipinako sa krus is because he afflicted the comfortable. Is because he wanted the reign of love to be inaugurated in the situation where there's the reign of sin. At kung ikaw ay nasa poder sa reign of sin, papatahimikin mo ang kumi-question sa iyo. So historically speaking, ito ang dahilan ba't siya ipinaligpit. Kasi binabaliktad niya ang nakagawian natin. Sa kanyang turo, halimbawa, nahahamon masyado ang ating kinagawian. But that is the way of Jesus. Ang gusto ba ni Jesus ay pagbabagong politika lang? Kasi parang yan po ang nakukuha namin sa inyong talk, Father, na itong fully incarnated Jesus, parang gusto niya lang ng pagbabagong makamundo. Hindi po. Ang nais ni Jesus ay lagpas sa mundong ito, na isama tayo sa langit. Pero, hindi niya iniiwan ang mga katotohanan sa mundong ito. So the fully incarnated Jesus, beyond the manger, engages his historical context towards the reign of love or the reign of God in heaven and on earth. Para magkaroon ng fullness of life at ng reign of love. So siguro tanongin nyo, ano pong connection yan sa amin? Ito po ang connection. Ano ngayon ang dapat gagawin ng mga tagasunod ni Jesus? Kapag may naharap tayong mga domination forces, socio-economic, political, cultural,
religious na humahamak sa kapwa-tao, anong dapat gawin ng tagasunod ni Jesus? Maraming trabaho ang mga alagad no? Mga logistical matters. Pero yung mas malalim na trabaho ng mga alagad ay to share in the mission of Jesus, to catalyze the reign of God and the reign of love through witnessing. Naalala niyo yung mapa kanina? Sabi natin mula Galilea, naglalakad papuntang Jerusalem. At tumutuloy sila sa iba't ibang tahanan. Anong purpose nun? Para pagdating nila sa tahanang yon, maibahagi nila ang reign of love at ang mga tahanan na yon sa mapa ang siyang magiging sentro ng reign of love sa kanilang mga neighborhood. That is how the reign of love will spread. Through the church being catalysts of that reign in their neighborhoods. Basahin ko po ito mula sa isang author. Jesus was not just concerned with souls. He wanted a changed society. That is precisely why he begins the new thing within a community of disciples whom he orders to quit acting as if they are superior, to forgive one another 77 times a day, and to turn the other cheek when someone strikes them. Ang halaga ng mga disipulo, ang halaga ng simbahan ay sa ating pamumuhay may paghahari ng pag-ibig. At mula doon sa ating pamilya, parokya, o eskwelahan o trabaho, magkakaroon ng pagsisiwalat ng paghahari ng pag-ibig dahil pinasimulan ng community of the disciples of Jesus. Para magkaroon ng changed society habang ang hangarin talaga natin ay ang salvation of souls. Amen? Malakas po ba yung boses ko? Medyo mahina ang dating sa akin, kaya feeling ko sumisigaw ako. No? Anyway, eto na po. No? Tayo'y nasa ikalawang bahagi na. May natutunan ba kayo sa unang bahagi? Sana kahit isang info lang tungkol sa nagkatawang taong anak ng Diyos ay maging bahagi ng inyong Pasko at ng inyong spiritualidad. Anong kaugnayan ng lahat ng sinabi natin sa turo ni Pope Leo XIV na Dilexite? Malinaw na malinaw, it is an exhortation on the love of the poor. Kaya nga, kung inyong pagdudugtungin na magko-connect the dots, if the fully incarnated Jesus loved the poor, then the church should imitate her master and love the poor. Amen? Dito pinapakita ni Pope Leo ang koneksyon. Sabi niya, as we contemplate Christ's love, we too are inspired to be more attentive to the sufferings and needs of others and confirmed in our efforts to share in His work of liberation as instruments for the spread of His love. So ang ginawa natin nung part 1 is to contemplate the love and the life of the human Jesus. Tiningnan natin, pinagmasdan, inaral
At mula sa pag-aaral na yon, tayo'y mai-inspire na kung paano siya ay attentive to the suffering and needs of others noon, tayo rin ay magiging sensitive to the socio-economic, political, cultural, and religiously oppressed. At kung may ginagawa na tayo para sa mga nagdurusa, mapatatag ang ating mga kalooban. Yan po ang connection ng part 1 at part 2. An understanding of the life of Christ will lead us to imitate His life. Kung paano niya minahal ang mga inaapi, yun din ang gawain ng kanyang mga tagasunod. Bilang pagsunod dyan, ano pang sinabi niya? Our faith in Christ is the basis of our concern for the integral development of society's most neglected members. Kapareho lang nung unang quote. Kaya nga, kung may gagawin tayo para sa mga mahihirap, hindi lang dahil sinabi ni Father, hindi lang dahil sinabi ng Caritas at SSDM, hindi lang dahil yan ang turo ng simbahan, kundi dahil ganyan namuhay ang ating Panginoong Hesus nung siya'y lumalakad pa sa lupa. Pero ito ang isa sa mga highlights para sa akin nang binasa ko ang tekstong ito. Because here, Pope Leo is pointing to a second extension of the incarnation. Kaninang extension ang ginawa lang natin from the crib to His whole life. Sabi natin that is the full extent of the incarnation. Pagsilang hanggang kamatayan. Pero si Pope Leo sinasabi, He is also incarnate in the poor. At anong ginamit niyang text? Hindi ba naalala nyo? Sinabi niya, the poor you will always have with you. At sinabi rin ni Jesus, I am with you always. At sa tekstong ito ni Pope Leo, ini-equate niya yung poor at yung I. So the poor that is always with you is my very presence among you. That is the second sense of extending our understanding of the incarnation. Dahil si Jesus ang nagsabi, kapiling nyo lagi ang mahihirap at kapiling nyo ako lagi. So parang sinasabi niya, sa mahirap, kapiling ninyo ako. Sa mahirap, naroroon ako. Ano pang sinabi niya tungkol sa kahirapan? Marami raw iba-ibang uri ng kahirapan. Kung saan makikilala si Jesus at kung saan maaaring tumugon ang simbahan. Nandyan yung materially poor, socially marginalized, moral and spiritual and cultural poverty, personal or social weakness, at yung mga walang rights, walang space, walang freedom. So agad-agad, minumula tayo ni Pope Leo, palawakin niyo ang pag-uunawa niyo sa poor. Dahil yan ang dapat nating paglingkuran, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. At sabi pa niya, if we want to be Christ's church, then we must be a church of the Beatitudes.
Hindi ba sa Beatitudes, yung mga dehado ang blessed? Blessed are those who are poor, blessed are those who mourn, blessed are those who are persecuted. Sinasabi niya, ang tunay na simbahan ni Kristo ay isang simbahang nagpapahalaga sa mga binabanggit sa Beatitudes dahil ganon ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Dadaanan ko na lang ito kung saan makikita na hinihingi ng Panginoon ang konkretong pagkilos para sa mahirap. The two greatest commandments, love of God and love of neighbor. Isa pang teksto, invite the poor, the maimed, the lame, and the blind when you hold a party. Isa pang teksto, how can you love God whom you do not see if you cannot love your brother or sister whom you see? And finally, from James, faith without works is dead. Ito na po ang second na major part of the second part. At para sa akin, kung may babasahin kayong isang chapter sa Dilexite, chapter 3 ang inyong basahin. Dahil ito'y tungkol sa mga tumulad sa pagmamahal ni Kristo at it is very inspiring. Halimbawa, the early church in Acts 2 and Acts 4, they would sell their property and possessions and divide them among all according to each one's need. Ganun po ang kanilang pagmamahalan sa komunidad. Walang mahirap sa kanila dahil yung mayayaman ay binabahagi ang kanilang kayamanan. Isa pang katotohanan mula sa early church, Acts 6, the first deacons. Sa December 6, so bukas, may ordinasyon ng mga bagong pari. Sa December 6, may ordinasyon ng mga bagong diakono, yung mga may sash. No? Alam niyo po, ang mga diakono originally, hindi nagsaserve sa altar. Ang work ng diakono is the work of charity. Nagkaroon ng problema dahil may hindi nabibigyan ng pagkain o pangangailangan ng mga byudang Hellenes o Griego. Ano naging solusyon? Mag-ordina ng 7 diakono at yun ang trabaho nila, mag-distribute ng rasyon sa mga nangangailangan. Again, concretely, serving, responding to the needs of the poor. Saint Lawrence, one of the early deacons and also a martyr, hinahanap sa kanya ang kayamanan ng simbahan. Anong sabi niya? Dinala niya yung mahihirap. These are the treasures of the church. I think magandang reframing yun, no? Reframing. Na pag nakakita ka ng mahirap, hindi basura ang tingin mo, kundi yaman. At kapag yaman ang tingin mo, magbabago ang iyong pakikitungo. Papahalagahan mo ang yaman ng simbahan. Ano pa sabi ng fathers of the church? The poor are not just an appendage to the body of Christ, but an essential part of Christ's living body. Kung minsan tayong nandito sa loob ng simbahan, may isip natin, katawan ni Kristo. Bahagi tayo ng katawan. At yung mga nasa labas na may hirap, nasa labas ng katawan. Again, another reframing
from the fathers of the church. Hindi sila nasa labas ng katawan. Sila'y bahagi ng katawan. At kung masakit ang bahagi ng katawan, dama ng buong katawan. At kapag dama mo ang sakit, tutugunan mo ang sakit. Okay? Anong sabi ni St. John Chrysostom? Meron daw iba, pinapaganda ng gusto ang loob ng simbahan. Nakakalimutan ang mga hindi nadadamtan na may hirap sa labas. Sabi niya, what advantage does Christ gain if the sacrificial table is laden with golden vessels while He Himself dies of hunger in the person of the poor? Okay? Muli, ito'y mga tunay na pangyayari, mga tunay na personalidad sa kasaysayan ng simbahan na nakita ang nakita ni Jesus, ang pagpapahalaga sa maliliit sa lipunan. Daanan na lang natin ang ilan sa kanila. Ito parang yung naging motto nila. Tugunan ang gutom, uhaw, ang stranger, ang hubad, ang may sakit at nasa prison, because what you did for the least of them, you did for me. So parang yung sinabi nating second extension of the incarnation, pinapakita ni Jesus kung anong ginawa nyo sa mga taong ito, ginawa nyo sa akin. Kung anong hindi nyo ginawa para sa kanila, hindi nyo ginawa para sa akin. At nagbigay si Pope Leo ng iba-ibang santo. Hindi ko na po dadaanan. Halimbawa, sa kategory ng sick, si Saint Camillus, narinig nyo na siguro. Sa kategory ng mendicant order, si Saint Francis of Assisi. Sa mga nagtrabaho para sa mahihirap, Saint Teresa of Calcutta. Sa mga monasteryo na nangalaga sa mahihirap, Saint Benedict of Nursia. Sa mga nagturo sa mga bata dahil nakita na ang edukasyon ay mahalaga para sa pagtatanghal ng dignidad ng tao, meron kang Lasal, meron kang Don Bosco. Para sa mga nangalaga sa prisoners, meron kang Trinitarians at Mercedarians. At para sa mga kumalinga sa migrants or strangers, nandyan si Scalabrini at si Cabrini. Okay po? So, lalagpasan ko na po ang mga halimbawang yan, no? For the interest of time, no? Pero ang nais lang nating sabihin ay ito. Ang unang extension ng incarnation ay yung buong buhay ni Jesus. Ang ikalawang extension ng incarnation sa pareho pero ibang paraan ay ang presensya niya sa mahihirap. Ang pangatlong extension ng incarnation ay yung mga halimbawang ganon na tumulad sa kanyang halimbawa. I have been crucified with Christ, yet live no longer I, but Christ lives in me. So, yan po ang tatlong panukala ko sa ating pagmumuni-muni. Palawigin ang incarnation ni Jesus lagpas sa sabsaban hanggang sa kamatayan at matuto mula sa kanyang buhay at pagkilos sa kanyang konteksto. Pangalawa, sa pareho pero ibang-ibang paraan, nananatili siyang present, incarnated in the poor. Dahil sabi niya, what you did for them,
you also did to me. Pero pangatlo, sa halimbawa ng simbahan at ng iba-ibang santo at ng mabubuting tao sa ating parokya, we also become the incarnation of Christ when we allow Christ to live in us as we take care of the poor. Bilang pagwawakas, binigay ni Pope Leo ang halimbawa ng Good Samaritan. Ano raw ang ginagawa natin pag may nakakasalubong biktima sa daan? Yung iba sa atin, dinededma, patay mali siya, parang walang nakita. Yung iba sa atin nakita, pero sadyang iniwasan dahil tayo'y maaabala. Yung iba naman sa atin nag-isip, merong ibang tutulong dyan. Hayaan mo na sila, trabaho nila yan. Pero ang sinasabi niya, kailangan tularan natin ang mabuting Samaritano dahil ganun din ang gagawin ni Jesus para sa atin. Huminto, ginamot ang mga sugat, isinakay sa kanyang hayop, idinala sa isang bahay, at magdamag na binantayan. Kinabukasan, sinabi niya sa may-ari ng bahay, alagaan mo siya hanggang gumaling at babayaran ko ang iyong nagastos. Kaya makikita natin yung comprehensive and extravagant care of the Samaritan for the victim on the road. Hindi lang barya na kumakalansing, pero isang pagtulong na naghihilom. Ganyan ang ginawa ni Jesus na nagkatawang tao sa mga biktima ng buhay na naranasan niya sa mundo. Ganyan ang tawag sa simbahan na tumulad sa Panginoon sa pagtugon sa mga biktima sa daan ng buhay. Sabi ni Pope Francis, I would like a church which is poor and for the poor. At sabi ni Pope Leo, a church that sets no limits to love is the church that the world needs today. Ano pong mga questions na pwede niyong baunin para sa inyong pagmumuni-muni ngayong panahon ng Adbyento? Una, what is one new thing that you learned about Jesus? Meron ba kayong kahit isa na bagong natutunan tungkol kay Jesus na nagpagawing mas totoo siya dahil siya'y naging tao na gaya natin? Mas relatable, mas concrete, mas maaaring sundan at tularan. Ano yung impormasyon na baon nyo mula sa session na ito? Ikalawa, are you willing to establish the reign of love and combat domination systems, come what may? In other words, can you comfort the afflicted and afflict the comfortable in the different ambits of life, even if it will mean the crucifixion? At panghuling katanungan, who are the victims along the road of life that you encounter? What can you do for them? Naalala niyo yung slide about the different kinds of poverty. Material poverty, moral, cultural, spiritual poverty, at iba't iba pang uri ng paghihirap, sila ang mga biktima na ating tutugunan. Sige po, bilang pagwawakas, maaari bang magsitayo ang lahat, at ating awitin
ang pangwakas na awit na ito. Pagtuunan nyo ng pansin, lalo na yung second verse, dahil nakapaloob dyan yung mensahe ng ating recollection. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Sabay-sabay po. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na daan ang lubos, sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa dalulumbay, katarungan sa naapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Buhay na ganap at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kandungan ng bayan mong sawi. Panginoong Hesus, sa aming paghahanda sa iyong pagsilang, nawa ay pagtuunan namin ang iyong buong buhay, mula sa sabsaban hanggang sa Kalbaryo. Nawa mas maging totoo sa amin ang iyong halimbawa at kung paano mo itinaguyod ang paghahari ng pag-ibig sa iba-ibang katotohanan ng iyong konteksto. Sa pagdinig namin sa tawag ng aming Santo Papa, si Pope Leo XIV, nawa makita ka namin sa katawan ng mahihirap, sa katawan ng mga biktima sa daan ng buhay, sa katawan ng mga nagdurusa. At nawa matanto namin na ang aming katawan ay maaari ding maging iyong presensya kapag tinulungan namin sila at tinugunan ang kanilang pangailangan.
Gaya ng ginagawa mo tuwing Eucharistia, masabi nawa namin sa aming mga kapatid na may hirap, narito ang aking katawan, narito ang aking dugo para sa inyo. Niling namin ito sa iyong pamamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po at maraming salamat. Muli po, palakpakan natin si Father JV. Batiin natin siya. Magalak sa Loreto. Magsiyo po ang lahat. Tinatawagan ko po si Sister Cora Ramarama para lang po sa pag-award ng ating token of appreciation at mensahe ng pasasalamat. Good evening po, Father. Maraming salamat po on behalf po ng aming team ministry moderator and rector, si Father Erica Doviso. Pinapaabot po namin sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat po for teaching us, Father, a very inspiring Advent and also for preparing us for Advent na rin. Thank you, Father. Palakpakan po natin si Father JB. Bless po, Father. Ang ganda po ng inyong dami namin na. Thank you po, Tita Cora. For the announcement, sa group chats na lang ng ating mga ministries and organization. Sige po, community picture taking po tayo with Father JV. Compress na lamang po tayo sa gitna para po sa ating picture taking with our recollection master. Sige po, compress tayo sa gitna. Benedict, usog na lang tong screen. Sige po. Sige po. Okay, compress na po tayo. Father, sa gitna na lang po kayo. Harap na lang po tayo sa altar. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, magalak sa Loreto, magalak. Bilang papalapit na ang marangal na kapistahan ng ating patrona, ang mahal na Birhen ng Loreto, buong galak ko pong ipinababatid ang aming taus-pusong paanyaya para sa nalalapit na pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Loreto 2025 na may temang Loreto, ang tahanan ng pag-asa. Naway magsilbi po itong panahon ng pagdidipisyon, panalangin at masidhing debosyon sa ating ina, ang mahal na Birhen ng Loreto. Narito po ang kumpletong talaan ng ating mga gawain. November 30,
araw ng linggo, 7:30 a.m., banal na misa po. Pagbabasbas sa mga bumbero, 8:30 a.m., motorcade po ng imahe ng Mahal na Birhen ng Loreto sa buong bikaryato kasamang ating mga bumbero. December 1 to 9, ito po yung nobinaryo, Lunes hanggang Sabado. 5 p.m., Santo Rosario po, panalangin sa Takip Silim at Nubina. 6 p.m. po, Misa Novena. At kapag araw ng linggo, 5:45 p.m. Nubina, 6 p.m. po ay Misa Nubina. Ang pagmamanto ay isasagawa pagkatapos po ng bawat Misa Nubina. Sa December 5 naman po, Biyernes, pagkatapos ng Misa, Nubina ng alas 6 ng gabi, Pesamanto sa larawan ng Mahal na Birhen ng Loreto. December 6 po, Sabado, 8 to 11 a.m., Fiesta Service Day. Alas 2, kumpi ng parokya. Sa December 7 po, Linggo, 7:30 a.m., Misa kasama ang Philippine Air Force. 8:30 a.m., Aviator's Day at Sectoral Procession. December 8 po, Lunes, dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion, Holiday of Obligation, kung saan lahat ng Katoliko ay kinakailangan magsimba. Mga oras ng misa po ay umaga, oras-oras, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Sa tanghali po, alas 12 ng tanghali. Sa hapon, alas 4 ng hapon. At sa gabi po, alas 6 at 7:30 p.m. ng gabi. December 10, Miyerkules, araw ng dakilang kapistahan ng ating Mahal na Birhen ng Loreto. Ang mga oras ng misa sa umaga ay oras-oras mula po alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Sa tanghali naman po ay alas 12 ng tanghali at sa hapon alas 4